Hello po mga titos and tites, mga solid Patreonatics. Si Tito G po ito. Today, ang episode natin ay dedicated dun sa mga kababayan natin all over the globe. Yung mga OFWs natin na nagki-crypto. At yung ibang mga negosyante rin na merong cross-border transaction na nagki-crypto rin. Okay? So, kasi ito po, may na-discover na banibago si Tito G. Ito yung tinatawag na PayPal stablecoin. Akalain nyo, no? Meron na palang in-issue ang PayPal na stablecoin. Ito po ay backed by US dollar 1:1. Alright? According po dito sa na-research natin na website ng coins.ph, naka-register po ito issued by Paxos para kay PayPal. Again, registered sa New York State Department of Financial Services at yung kanyang reserves are held in 100% US dollar deposit, US treasuries, and cash equivalent. Okay? Ibig po sabihin yan, yung customer fund, kapag ka po nag-convert ka ng iyong fiat currency into a PYUSD, sure ka na merong kabangga yan. Anytime na gusto mong i-redeem, okay, mariredeem mo siya dahil 1:1. Okay, again, regulated po ito sa New York State Department of Financial Services. Yun ang isang advantage, di ba? So, alam niyo naman, hindi ko nababanggitin yung stablecoin na nag-crash dati. Okay? Wag na natin balikan yon. Alright? So, ano ba yung advantage na meron si PayPal nito? So, sino nga ba hindi nakakaalam ng PayPal? At sino nga ba ang hindi pa gumagamit ng PayPal? So, para dun sa mga hindi ka nakakaalam. So, alam naman natin na si PayPal matagal na po dito sa industriya ng payments. Alright? So, and siya ay ginagamit globally. Kahit nasaan kang bansa, pwede kang tumanggap ng payment coming from another country, another individual from another country using PayPal. Alright? Ngayon, dahil meron ng PayPal USD or yung PYUSD, PayPal stablecoin, mas magiging seamless na yung transaction kung nagki-crypto ka. Okay? So, meaning to say, if meron kang transaction sa crypto at meron kang babayaran naman sa negosyo mo abroad, pwede mong i-convert yung crypto mo into PYUSD and then send it to your supplier or to your customer. Sa case naman po ng ating mga OFWs, di ba? So nagpapadala po kayo ng pera dito sa Pilipinas using some remittance services. Okay? Alam naman natin pagka remittance service, medyo mataas yung friction cost or yung fees. And yung fees, depende pa yan dun sa laki ng ipapadala mo. Okay? So with PYUSD, pwede ka nang magpadala ng crypto kay Junjun sa anak mo o kaya kay Bayaw. Pwede mo nang padalan si Bayaw ng balato. Kung pumaldo ka sa crypto, gusto mo silang balatuan, pwede mo silang padalan. Kailangan lang po ay meron silang CoinsPH na account. Okay? Mag-open lang sila ng CoinsPH na account and pwede mong ipadala dun sa CoinsPH wallet nila yung PYUSD na stablecoin. So, regardless kung gaano karami, syempre, alam niyo naman, fix yung gas fee. Alright? So, hindi mo na po problemahin. Meron kang crypto, gusto mong balatuhan sila Junjun at si Bayaw, paano nga ba? Alam ka na maiko-convert mo pa sa fiat tapos ipapadala mo sa kanila. Idiretso mo na yan sa CoinsPH wallet ni Junjun at ni Bayaw. Kaya make sure meron sila at meron kayong CoinsPH wallet, mga titos and titas. Nasa description ng video natin yung link para makapag-register kayo. O, yan na muna. Sana may natutunan. Bye!